Alright mga kapatid, balitang lokal tayo dahil tila ba mga kapatid ay tinabla ni US President Donald Trump ang pakiusap ng Pilipinas na ibaba ang taripang ipinataw sa atin. Dahil kung naaalala ninyo mga kapatid, si US President Donald Trump ay nag-announce na tataasan ang mga taripa ng iba't ibang mga bansa, yung mga produkto ng iba't ibang mga bansa na pumapasok sa Amerika para proteksyonan syempre yung kanilang sariling produkto. Well, normal naman yon at karapatan ng Amerika yon. So tayo mga tol ay pinatawan ng 17%. Medyo mataas na yon kung tutuusin pero mas mababa naman tayo sa ibang mga bansa. Ngayon nakikiusap ang ating bansa sa US kung pwedeng ibaba yung ating taripa. Kaso mga kapatid, hindi yan pinagbigyan ng Amerika yung hiling ng ating bansa. Bagkos mga tol ay tinaasan pa lalo. Ginawang 20% mga tol. Kaya nagulat ngayon. Nagulat na naman ang ating bansa mga tol at makikipagpulong na si PBBM mga kapatid kaya US President Trump ayon dito sa report na ating panonoorin para pag-usapan yung about dito sa taripa. So etong balitang panonoorin natin mula rito sa News 5 explained. 20% tariff rate na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas mga kapatid sa barito. Yan, ikinababahala nga ng economic team ng pamahalaan ng ipinataw na 20% tariff rate ng Amerika sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito? Alamin natin to mga tol. Syempre para tayo bilang mga mamamayan may alam din tayo about sa kung ano nga ba ang epekto ng taripang ipinataw ng Amerika dito sa atin mga tol. So pag-usapan natin to, talakayin natin to. Bilang mga Pilipino, pwede nyo ako samahan. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at reaksyon mga tol. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong videong tulad nito, okay? So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagulat na naman tayo sa mga bagong taripa na ipapataw ng Amerika sa ating mga produkto. Kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang Abril lamang, inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagtaas ito ng mga taripa sa mga produktong galing sa iba't ibang bansa. Yan, sa iba't ibang bansa, oo. Para protektahan ng mga US industries. Mula sa average, more or less, mga 10%, tinaas ni Trump ang taripa sa mga produkto ng Pilipinas sa 17%. Malaki-laki po yun. So sa 17% mga tol, nalalakihan na tayo dyan. Diba? Kasi syempre, apektado yung mga exporter natin dito. 17% yung ipinataw. So tayo'y nakikiusap, mga tol. Hindi tayo nakikipag-trade war sa Amerika unlike dito sa China, diba? Pinatawan sila ng taripa, pinatawan din nila ng taripa ang US, tapos nag-trade war na sila hanggang sa sumuko din kalaunan ng China at hindi na sila nagpataw pa sa US. Habang umabot ng 200% ata mga tol, yung ipinataw ng US dun sa China, grabe naman yun. Sa atin 17%. So nakikiusap tayo na kung pwedeng pababain. Pero tila ba hindi pinagbigyan at ginawang 20% pa. Ang taripa po ay ang buwis na pinapataw ng isang bansa sa mga produktong inaangkat nito mula naman sa ibang bansa. Mas simple po natin. Halimbawa, kung gusto mong protektahan ng mga lokal na magsasaka ng tubo, pwede mong taasan ang taripa sa imported na asukal. Kasi nga, 'di ba, meron siyang motto, Make America Great Again. 'Di ba? 'Yun yung kanya, Rich Again. Syempre, para mangyari 'yun, kailangan mas protektahan niya yung kanyang mga yung mismong industry ng Amerika. So kung mas mataas ang buwis na ipapataw doon sa mga ini-import nila, mas magiging mahal ang presyo nun. Siyempre, yung mga mamamayan, imbis na bumili ng imported, bibili na lang ng local. Parang ganun ang mangyayari. Ayan, katulad ng ibinibigay na example dito ni Ed Lingaw. Sa ganitong paraan, mas magiging mahal ang pag-angkat ng imported na asukal. Ang mga namimili naman, mas pipiliin siguro ang lokal na asukal dahil nga naging mas mura ito kaysa sa yung mga imported. So, in general, protectionist measure po itong pagtataas ng taripa. Ngayon, nung ininunsyo ni Trump noong Abril ang pagtaas niya ng mga taripa, gaya po ng ibang bansa, nakipagnegosasyon tayo sa US para ibaba ang mga bagong taripang ito. Katunayan, nito lamang July 8,
Umaasa pa ang Malacanang na nagkakaigihan na ang mga negosyador ng US at ng Pilipinas. Palace upbeat on positive outcome of PH-US negotiations on tariff deal. So umaasa, report yan ng Malacanang, umaasa ang palasyo, ang administrasyon mga tol na nagkakaigihan na tayo'y mapagbibigyan mga tol, no? At mukhang pagbibigyan tayo ng US na ibaba itong taripa. Pero kinabukasan naman, July 9, Kinabukasan lang. nagpadala ng sulat si US President Donald Trump kay President Marcos para sabihin na lalo pa nilang tinataas ang taripa ng Pilipinas. So kumbaga parang hindi pinagbigyan mga tol, no, ni US President Donald Trump ang administrasyon ni President Marcos. At sumulat pa siya. Siguro sabi, I'm sorry but itataas niya pa, no, yung taripa. At ito na nga, umabot na ng 20% mga tol. Kung sa 17% sinasabi natin, ang taas na nun. No, pero ngayon 20% na. Pero sabi nga, mas mababa pa rin naman tayo sa iba, no? Ang 17% na pinapababa sana natin, tinaas pa sa 20%. Sino ba naman mag-aakala na gano'n na mangyayari? Pero kung tutusin, mas mababa pa rin yan sa taripang pinataw ni Trump sa ibang bansa sa Kapantay natin ng Vietnam. Okay. ating rehiyon. Halimbawa, ang Malaysia nasa 24%, Indonesia 32%, Thailand 36%, Cambodia, Myanmar at Laos higit pa sa 40%. Grabe, Myanmar at Laos 40%. Sinong mga nagwagi o sinong nagwagi sa kanilang negosasyon? Well, apparently yung Vietnam, una pong pinatawan ni Trump ng taripang 46%. Pero sa huli, pumayag ang US na ibaba na lamang ito sa 20%. Ito yung mga nagwagi, kung titignan ninyo, Pilipinas 17%, ginawa tayong 20%. Vietnam 46%, panalo to. Biglang ginawang 20%, higit kalahati yung tinapyas mga tol. Brunei 24%, dinagdagan lang ng 1%, naging 25%, ganon din ang Malaysia. Indonesia, walang nagbago, 32% pa rin. Thailand, ganun din, walang nagbago. Cambodia, panalo din. From 49%, ginawa na lang 36%. Pero di hamak na mas malaki pa rin yun kumpara sa atin. Myanmar, binawasan ng 4. Laos, binawasan ng 8. Diba? So 40% na lang sila. So overall, ang pinakapanalo rito mga tol yung Vietnam. From 46%, ginawa na lang 20%. Diba? Gaya po natin. Ngayon, anong epekto niyan sa atin? Taon-taon, ang US ang top export market ng ating mga produkto. Wow. Noong 2024, higit 16% ng ating mga exports ay binenta natin sa US sa halagang $12 billion. Kaya't Laki pala ng kinikita natin sa US, ano? po na unang tatama ng mga bagong taripa ang mga Pinoy exporters na magbabayad ngayon ng mas mataas sa buwis pag nagbenta sila ng produkto sa Amerika. Maring magka-epekto rin ito sa foreign exchange earnings ng ating bansa dahil baka mas kaunti ang bumili ng produktong Pilipino kung mas malaki ang buwis na pinatong dito. Pero baka lang naman. Kasi minsan mga tol, yung mga ini-export natin sa US na mga produkto natin, usually nagiging customer din yan mga tol, yung mga Pinoy doon di ba? Minsan namimiss na nila yung mga produktong Pilipino, di ba? Binibili nila yan. At saka kahit naman taasan mo ang presyo ng isang produkto, kung talagang masarap o kaya magandang uri, magandang klase, bibilin pa rin ng tao yun. Di ba? Walang kinaibahan yan mga tol sa mga regular na nating binibili na dati eto lang yung presyo. Ngayon, mapapansin mo, mahal na pala presyo pero binibili pa rin natin. Hindi tayo naghahanap ng alternative kasi gusto natin yung produkto di ba? So yun lang yung panlaban ng ating mga exporters. Yun din yung panlaban ng mga produktong Pilipino, yung kalidad. Kasi kahit na sabihin natin magmahal ng kaunti, kung mas maganda pa rin yung quality, di ba? Mas maganda pa rin yung sabihin natin mas masarap, mas malasa, kung pagkain yan, kung goods, kung foods yan, di ba? Bibilin pa rin yan. At maaaring maapektuhan din ang ilang global supply chains. Ito po yung iba pang produkto na umasa sa mga produktong ating binebenta. Ang number one export natin sa US ay mga electrical at electronics components and equipment. Kasama na po riyan ng ating semiconductor industry. Higit $6 billion po ang inaangkat natin sa US. Kung titignan mo pala,
top PH exports to US. Hindi naman pala mga pagkain ng top exports natin, mga semiconductor, 'di ba? Industry, heavy machinery, animal, veggie, fats and oil, leather, travel, goods, handbags, medical devices. Well, mababa pa rin tayo, 'di ba? Kung kinukuha 'yan ng US sa ibang bansa, it means medyo may kamahalan siguro yung sarili nilang produkto o baka wala silang mga ganyan kaya kailangan pa nilang i-import sa ibang bansa, di ba? Pero umaasa pa rin tayo na sana sa pakikipag-usap ng ating gobyerno sa Amerika mapababa pa, no? Mapakiusapan pa, kumbaga mahilot pa natin ang Amerika para bumaba pa. At least ng last year. Sunod dyan, ang heavy machinery and equipment nasa 3 billion at mga animal and vegetable fats and oils nasa $600 million. Kaya't ngayon, naghahabol ang ating mga otoridad para sa isang panibagong round ng negotiations sa US. Sana lamang huwag lalong tumaas ang taripa ng Pilipinas. Yun nga no? Sana wag lalong tumaas kasi baka ang mangyari yung 20% maging 21, 22, 23 o kung ano pa itaas, no? Wag naman sana. 'Di ba sana i-consider pa rin ng Amerika yung pagiging magtropa natin, no? Yung akala ni BBM close sila ayon imbis na ibaba lalo tinaas, sabing ganun. Siyempre, politika yan eh. No, yung mga nagko-comment dito namumulitika eh. Pwede natin gawing title yun eh, no? Parang tinabla si PBBM ni Trump, mga tol, no? Paanong hindi tataas yung mga taga-ibang bansa na malapit dito nilulusot saka dinidistribute sa iba, o di ba galing ng taga-ibang bansa para maisahan ng Amerika. Idaan sa Pinas para makatipid. Yun ang sinasabi. No? Yung mga bansang tinaasan ni Trump ng buwis, ang ginagawa, dinadala muna rito sa Pilipinas bago i-export sa Amerika para mas mababa ang buwis. Sabing ganon. Tayo nga lang pinakamababa, di ka ba marunong manood? Vietnam 40% nga nag-aaway na sila. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-away mga kapatid, no? At lahat naman ng mga pagsubok ay malalagpasan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.